Eto matindi ito 'no, kasi first time kong narinig na si VP Sara ay talagang kinwestiyon niya yung ICC. Dati-rati medyo ano siya, yung parang trust the process kumbaga dito sa ginagawa sa ICC. Pero ito, this is the very first time na nakita ko talaga na kinundina niya yung ginagawa ng ICC at yung jurisdiction ng ICC. Lalo ba siyang pag-iinitan dito? Idadamay ba siya dito at lalo bang pag-iinitan si Tatay Digong dito? At lalo ba siyang isasama dito sa war on drugs ni Tatay Digong? Kasi if we remember, si Las Cañas, no? Dinamay niya itong si VP Sara doon sa di umano'y sinasabing extrajudicial killing ng DDS Kono. Vice President Sara Duterte na raw ang pasimuno ng Oplan Tokhang sa Davao City. Yan ang isiniwalting retiradong pulis Davao at nagpakilalang dating hitman ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign. Hindi malayang mangyari na kasama or isasama talaga nila si VP Sara dito. In fact, si Senator Bato, at any point, ako naniniwala ako na at any point lalabas yung warrant of arrest ni Senator Bato. And alam natin na kung nagawa nila kay PRRD, paano pa kaya si Senator Bato, di ba? But ito talaga nakita ko ito panoorin natin tong kay VP Sara. Very strong yung kanyang mga bitaw dito eh. Sila sa 30,000. Lahat ng mga namatay DDS. Pero kung hingiin mo sa kanila ang listahan, walang listahan ng 30,000. Wala. At anong lumabas sa charges nila? 43 counts of murder. 43. Kaduda-duda pa yung ibang sinasabing biktima. Dahil pa. Hindi masabi, totoo nga, na sila ay biktima ng EJK. Alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso. Pero pinilit pa rin nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na nila makuha yun eh. Pero ano nangyari? Binigay siya ng administrasyon ni Marcos, ni Bangag! Parang sasabihin niya bangag eh. Bangag! Marcos Pisot! Parang bangag. Siya ba ang ICC at ang administrasyon ni BBM? Gamitan tayo dito. I love you, BBM! Kailangan nyo ng kaso. Kailangan nyo ng mahal. Kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talo na kami sa politika. Yes! Totoo! Duterte! So nagdamitan sila. Ngayon, biruin mo, katabi mo yung ICC, very strong yung mga bitaw mo against them. Pero tanong sa jurisdiction. Ako. O meron ka bang karapatan ICC? Wala. Na magpaakyat ng kaso at hawakan ang akusado, ang detainee dyan sa loob ng detention center. Ang tagal nilang magsabi na wala kaming jurisdiction. Kasi iniisip pa nila paano nila gagawin na sasabihin na meron silang jurisdiction. Nag-iisip pa sila ng paraan paano ba natin sasabihin na pwede nating iakyat itong kaso na ito at mag-trial tayo. Yes. Merong question sa interim release. Sinunod ng mga abogado lahat ng mga nakalagay sa Rome Statute. Interim release. Pero anong nangyari sa interim release? Ni object. Kinontra ng
prosecution. Kaya sinabi ko, o bakit pa ba? Merong nakalagay dyan sa inyong Rome Statute ko na interim release, ay hindi niyo naman pala ibibigay sa mga akusado. So merong tao dyan sa loob ng ICC detention na nakakulong na ang pinagbasehan ay Chismis. Marites. Chismis. Mga chismosa. Galing sa mainstream media na kontra sa kanyang mga prinsipyo at paniniwala. Meron tayo dating Pangulo na nakakulong dahil ginawa niya ang kanyang trabaho para sa bayan. Ano ba ang ICC? Crimes Against Humanity. Maayos pa po ang Pilipinas. Hindi natin kailangan ang ICC. Correct. Totoo yan. Nakikialam ang ICC sa Agoy. ginagawa natin para sa bayan natin. Kikialam. Nakikialam sila sa governance ng ating bayan. Grabe, rektang-rekta yung sinabi. Nakikialam sila, ma'am, Bato-bato ba? dahil meron silang some sort of Ano? Pera. unang-una, agenda. Agenda. At kailangan nila Kasi gusto nilang patunayan na ito, functioning kami. O, kaya kung sino-sino ang sinusumon nila, ini-issuean nila ng warrant of arrest. Kaya nga, sa totoo lang, malaking achievement nila yung ginawa nila kay PRRD. At mas lalaki pa ang kanilang, kumbaga, parang medal kapag nahuli nila si, like for example, itong si Netanyahu o kaya si Putin. Pero yung si PRRD pa lang, ano yan eh? Ano sa kanila? Trophy yan sa kanila. panindigan yung suporta na pera na ibinibigay ng iba't ibang mga bansa para sa kanila. In short, pera. At meron silang ina-apply na global order para sa lahat. Pwede ba yun? Nakikialam sila sa pagpapatakbo o sa gusto ng mga sariling Pilipino para sa kanilang bayan o sa Pilipinas. Pwede ba yun? Hindi, ma'am. Kaya tayo nandito kasi gusto natin sabihin sa ICC. Bitawan nyo na yan. Huwag nyo kaming pakialaman. Dahil bansa namin ito, kung ano yung gusto naming mangyari, kami lang mga Pilipino ang magdidesisyon. Actually, maganda tong ginagawa ni VP Saran. I mean, good development na you are condemning na yung ICC, hindi yung, kasi parang ano eh, kasi yung bawat kataga kasi nasasabihin ni VP Sara, worldwide yan na nakikita. Ngayon, may contradictory perception sa international scene na kapag kasi ikaw oo ka na lang ng oo sa ginagawa ng ICC, ito, let us follow my due process sila, sige. Siyempre isipin nila, okay. Okay. So, anytime, pwede nilang gawin sa ibang mga leaders, Netanyahu, Putin, and so on. Pero pag kinontra mo at kinondina mo, abay, magkakaroon ng another perception ng tao or ang buong mundo or international scene na hindi ito tama. Walang kwenta itong ginagawa. Kasi, like for example, nung nagsalita si VP Sara sa Australia, English yon. Talagang for me, nakita ko purposely na ginawa niyang English yun para makita ng international scene, international media, maintindihan nila kung ano talaga yung nangyayari. Kasi kung itong mga international media, international scene, spectators, titignan lang nila or babase lang sila sa mainstream media sa Pilipinas, abay, they're being blindfolded.
they are being blinded by the news from the mainstream media. But if the second powerful position in the Philippines ang nagsalita ng ganyan, syempre vice president ka, 'di ba? So titingnan, mayroon palang another angulo na nangyayari. So napakasaya, napakaganda itong ginawa niyang strong opposition message against the ICC. Ganyan dapat. Send him home. Yes, ma'am. Bring Lagi him sinabi home. sa'yo, may collusion. Pinag-usapan na ng ICC. Kailangan namin ng kaso. Alam niyo ba, isa na lang ang kaso sa loob ng ICC. Ang kaso na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saka kahit hindi isa lang yung kaso, no? Kasi ang kinukundina yung ICC na panay taga South Africa yung kanilang hinuhuli. So parang South African centered sila, parang gano'n. Yan lang naman ang kaya ninyo. Ngayon, merong one from Asia. Kaya nga sabi ko sa inyo, malaking medal or trophy sa kanila yan na hindi lang taga South Africa yung kanilang nahuli, no? Through the courtesy of Marcos administration. So, kahit hindi lang isa yung the mere fact na meron someone from another continent, talagang tuwang-tuwa yung mga yan. Dadanak ang pondo. Hawak na hawak. Pilit na pilit sila. Pilit na pilit. Na ang hawakan yung kaso. Kahit nga sabi ko, sino ba ang witness nyo? Isang tao na convicted na ng perjury at isang tao na sinabi may sayat talaga. Hindi nila pwedeng gawin yan sa isang Pilipino, ma'am, na gustong bumalik sa kanyang bansa. Sabi namin, ang gusto talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lagi niya sinasabi, 80 years old na ako, ilang taon na lang ang naiwan sa buhay ko. Gusto ko lang umuwi para mamatay sa Pilipinas. Yan ang paulit-ulit na sinasabi niya. Kaya sinasabi ko rin sa kanya na huwag ka muna mamatay dahil wala ka pa sa Pilipinas. Tama. Diba, ma'am? Pero may dead na eh. Yes, ma'am. So, yun lang nang gusto kong i-feature, no, itong sa speech ni VP Sara, giving a very strong condemnation against the ICC as very very highly and a very good development in our laban, kasi kung tatahimik lang tayo at susundin na lang na ito, ayan natin, hindi po magiging maganda yung impact. In fact, baka nga magiging decision making ng ICC since sinusunod naman nila, okay naman sila sa ating proseso, ano lang natin, wag na natin pakawalan tong taong to, ganun sila. But if they see very strong opposition doon sa kanilang ginagawa, syempre mahihiyayan sila, magkakaroon sila ng yung dadalawang isip or reservation na baka tayo makondina ng buong mundo dito. So, very nice move of VP Sara.